Magandang hapon po ulit sa bawat sa po sa ating pasensya na po. Karoon lang po ng problema po sa internet connection po natin. Pero patuloy po tayo sa gawain ng Panginoon sa hapon po ito. At minsan pa, samahan niyo po ulit ako. Yan, sige po, mag-pray po tayo. Yan naman sa pangalan ni Jesus, Panginoon, sa hapon na to, patuloy na dalangin namin ang malayang pagkilos mo, O Holy Spirit, mangyari ang kalooban mo, Panginoon. Kausapin mo bawat sa amin, malaya kang sabihin sa amin, anumang naisin mo, Panginoon. Bigyan mo kami ng bukas na puso at isipan sa mga hapong ito, Panginoon. Salamat, O Diyos, sa pangalan ni Jesus. Amen. Yan, isang pinagpalang hapon po ulit sa bawat isa po sa atin. Ano po? At ng mga nakaraang linggo po, patuloy na nag-aaral po tayo at binalikan po natin ang mga bagay na ginawa at itinuro po sa atin ng Diyos nung nakaraang training. Amen po. Pero sa hapon pong ito, yan, patuloy na pag-aralan po natin, magkakaroon lang po tayo ng isang paalala kung paano natin matatanggap ang kasagutan sa mga panalangin po natin. Ulitin po, ito po ay isang paalala lamang kung paano natin matatanggap o paano magkakaroon ng resulta ang panalangin po natin. Amen po. Yan. Alam ko po ang bawat isa po sa atin, lahat po tayo dito ay nagpe-pray. Amen po. Wala naman siguro po sa atin dito ang hindi po nanalangin, hindi po ba? At minsan po, ang isang problema ng isang Kristiyano kung bakit siya ay nanghihina sa pananampalataya o kaya bakit ang isang Kristiyano ay nagbabackslide o umaalis sa Panginoon ay dahilan sa kawalan ng resulta ng panalangin. Amen po, hindi niya nakukuha ang kasagutan sa mga prayer niya. Amen po. Pero ito po ang tandaan po natin. May mga bagay po kasi tayong nagagawa o hindi nagagawa kaya hindi natin nakukuha ang kasagutan. Pero dito po, sa pag-aaralan po natin, yan, para makuha po natin ang kasagutan sa panalangin natin, yan, kailangan ang prayer po natin ay naka-inline sa salita ng Diyos. Our prayer must be based on God's Word. Amen po. Yan, kung meron po kayong mga Biblia sa tabi niyo po, hayaan niyo po na makapagbukasan po kayo sa akin dito po sa aklat ng unang Juan, chapter 5, verse 14. Ulitin ko po, 1 John, chapter 5, verse 14. Yan, basahin ko po sa inyo. Ang sabi po dito, ito ang aking kapanatagan sa Kanya, na kung tayo ay humihingi ng anumang bagay na ayon sa Kanyang kalooban, tayo ay pinapakinggan niya. Yan, ulitin ko po ulit. Ito ang aking kapanatagan sa Kanya, na kung tayo ay humihingi ng anumang bagay na ayon sa Kanyang kalooban, tayo pinapakinggan niya. Ayan, tingnan po ulit natin dito po sa ibang version, sa The Passion Translation. Ang sabi po dito, since we have this confidence, we can also have great boldness before Him, for if we ask anything agreeable to His will, He will hear us. Yan, malinaw po na sinasabi po dito ng salita po ng Diyos na upang magkaroon ng resulta ng kasagutan ng mga panalangin natin, kailangan ito ay naka-inline sa salita ng Diyos. Amen po. So, kailangan po nating mag-aral talaga ng salita ng Panginoon. Kailangan nating alamin ano ba ang kalooban ng Diyos. Amen po. Bakit kasi ang prayer po ay ginawa ng Diyos hindi para mangyari ang kalooban natin, kundi mangyari pa rin ang kalooban niya. Yan ang sabi po dito, yan, prayer is a tool to bring God's will into manifestation, now not our own will. Amen po, tayo ay nananalangin patungkol sa kung anumang sitwasyon ang meron tayo, hindi para mangyari ang kalooban natin, kundi ano ang kalooban ng Diyos dun sa bagay na kinakaharap natin. Ano ang sitwasyon na meron ka ngayon? Ano ang pinapanalangin mo ngayon? Ang tanong po ay kung ano ang sinasabi ng Diyos sa sitwasyon mo. Ano ang kalooban ng Diyos? Ano yung mga bagay na inuuhan na ng Diyos patungkol dyan sa sitwasyon na meron ka? Amen po. Bakit kasi hindi ang kalooban natin ang mangyayari? Bakit kasi meron tayong mga bagay na gusto
meron tayong mga bagay, may mga kalooban tayo na hindi pala makakabuti sa atin. Kaya ang panalangin lang na sasagutin ng Diyos ay yung panalangin na naka-inline sa kalooban niya. So, ulitin ko po, kailangan tayong mga Kristiyano, alam natin ang kalooban ng Diyos patungkol sa mga bagay. Ano ang kalooban ng Diyos kapag dumating ang kahirapan? Ano ang kalooban ng Diyos kapag dumating ang sakit? Ano ang kalooban ng Diyos kapag dumating ang kaguluhan? Ano ang sinasabi niya patungkol sa mga bagay na ito? At ito ang gagamitin natin. Ito ang ihaharap natin. Ito ang ipepresent natin sa harapan ng Diyos. Amen po. Yan. Kaya nga po ang sabi, ang isa sa pinakakawawang tao ay yung mga tao na hindi niya alam kung anong kalooban ng Diyos. Amen. Minsan nagtataka tayo, may mga Kristiyano na nagtatanong na nagpe-pray naman ako pero bakit parang walang resulta? Bakit parang walang nangyayari? At dahilan dito, nagkakaroon sila ng doubt or question na may Diyos ba talaga? Totoo ba talaga na palagi siyang nandyan? Totoo ba talaga na naririnig niya ako? Pero bago natin tanungin ang mga bagay na to, amen po, yan, i-search po muna natin ang sarili natin. Anong klase ng prayer ang binibigkas natin? Ang mga panalangin ba na inihahain natin sa Panginoon ay naka-inline sa mga salita niya o hindi? At ulitin ko po, ang mga panalangin lang na sasagutin ng Diyos ay yung mga panalangin na naka-inline sa kanyang mga salita. Kaya mahalaga po na nag-aaral tayo, nagbabasa tayo, inaalam natin kung ano ang kalooban ng Diyos. Amen po, kasi ito ang gagamitin natin. Amen po, sabi nga po ni Pastor Boy, sa time na dumating ang problema, kailangan may alam ka na salita ng Diyos na, Lord, ito yung sinabi mo eh. Na kapag humarap ako sa ganitong mga pangyayari, ito ang sinasabi ng salita mo. Amen po. Kasi kung ganito ang gagawin natin, kung i-represent natin, kung ihaharap natin sa Diyos, kung ano ang mga bagay na ipinangako na niya sa atin, ang mga bagay na inuuhan na niya sa atin. Ang sabi niya po sa Isaiah chapter 55 verse 11, hindi babalik sa akin ang aking mga salita nang walang nangyayari. Titingnan po, ang sabi ng Diyos, hindi babalik sa akin ang aking mga salita nang walang nangyayari. Amen po. Kaya dapat alam natin ano ang mga pangako ng Diyos sa bawat isa po sa atin. At dahilan po dito, ulitin ko, basahin po natin ulit dito sa 1 John chapter 5 verse 14. Ito ang aking kapanatagan. Dito, this is my confidence. Mag-alam mo ang kalooban ng Diyos sa kahit anumang sitwasyon ng buhay mo, anumang problema ang dumating sa buhay mo, dito magkakaroon ka ng kumpiyansa na humarap sa Diyos. Bakit kasi sabi dito na kung tayo ay humihingi ng anumang bagay na ayon sa kanyang kalooban, sabi po dito, anumang hingin mo ng ayon sa kanyang kalooban, ibibigay niya. At sabi niya dito, tayo ay pakikinggan niya. Amen po, pero hindi bibigay ng Diyos ang mga bagay na hinihingi natin kung ito ay hindi kalooban niya. Halimbawa na lang po, ipinanalangin mo, kaaway mo na siya ay malagay sa kapahamakan. Hindi po ito talaga sasagutin ng Diyos. Bakit? Kasi ang kalooban ng Diyos, sabi doon, ipanalangin mo, maging mabuti ang kalagayan ng iyong mga kaaway. Panalangin mo yung mga kaaway, hindi ipanalangin na sila ay mapasama, kundi sila ay mapabuti pa rin. Amen po. Kaya nga sabi po dito, ulitin ko po, sabi po kanina, prayer is a tool to bring God's will into manifestation, not our own will. Amen po. Kaya kung maalala po natin yung isa pang verse ang sinasabi ng Diyos, sabi nung tinanong si Jesus ng mga alagad, sabi ng mga alagad, Panginoon, paano po ba mag-pray? Paano po ba manalangin? Ang sabi ng Panginoong Jesus, ganito kayo manalangin. Sabi sa Matthew chapter 10 verse 9, nasunod nawa ang kalooban mo kung paano sa langit, gayon din naman sa lupa. Yan, mangyari ang kalooban ng Diyos dito sa lupa kung paano nangyayari ang kalooban niya sa langit.
Yan, sabi nga po, dapat alam natin kung ano ang kalooban ng Diyos. Kasi ito ang mga bagay na ipapanalangin natin. Ito ang mga bagay na ipaglalaban natin. Ito ang mga bagay na uupuan natin upang magkaroon ng kaganapan. Tayo ay nagpe-pray, hindi para mangyari ang kalooban natin, ang sarili lang nating kagustuhan, kundi para magkaroon ng kaganapan ang kalooban ng Diyos, hindi lang sa mundong ito, kundi magkaroon ng kaganapan ang kalooban ng Diyos, maging sa mga personal na buhay po natin. Amen po. At kung hindi natin alam ang salita ng Diyos, amen, hindi mo alam ang kalooban ng Diyos pag dumating ang kahirapan, pag dumating ang sakit, ang kaguluhan, at ang mga may hirap na sitwasyon sa buhay mo, mga challenges. Amen po. Ito ay magre-resulta, ito ay magbubunga sa maraming pagpalya at sa mga maraming unanswered prayer. Amen po. Kaya nga sabi pa niya sa Hosea chapter 4 verse 6, "My people perish because of lack of knowledge." Tayo ay nananakawan o tayo ay napapahamak dahil sa kakulangan ng kaalaman. Yan, para magkaroon ng resulta ng kaganapan ng ating mga panalangin, kailangan alam natin ang salita ng Diyos. Para kapag nag-pray tayo, ang panalangin natin ay naka-inline sa salita ng Diyos. Amen po. At yan, ang sabi pa po ni David Diga Hernandez, ang sabi po niya, "There is great power that happens in prayer when your prayers align with the Word." And mag-expect ka ng resulta. Amen po. Kapag ang mga panalangin natin ay naka-inline sa salita ng Diyos. Pero huwag tayong mag-expect ng kasagutan sa mga panalangin natin kung ito ay hindi naayon sa kalooban ng Diyos. Amen po. At yan, bago po tayo mag-end po ng Bible study po natin. Yan, kwento ko lang po itong isang bagay. Yan, dumating po ang time na alam po natin kapag dumarating ang due date, ang mga bayarin, nandiyan na ang mga alalahanin. Amen po, paano mo babayaran, saan mo kukunin ang mga ganitong bagay. Amen po, dumating po sa akin, yung nag-aalala po ako, and naiisip ko para lumilipas sa mga araw, dumarating ang bayaran ng rent, ang bayaran ng kuryente, at wala pa akong hawak. Amen po, natutulala ako sa isang tabi. Amen po, at one time kinamusta po ako ni Pastora Mean. Sabi niya, kamusta ka? Sabi ko po, Pastora, nag-aalala po ako, napupuno po ako ng alalahanin dahil lang sa malapit na ang mga bayarin pero wala pa po akong hawak. Amen po, sabi niya, nagpe-pray naman po ako pero sabi ko wala pa pong dumarating. Amen po. At ang sabi po sa akin ni Pastora Mean, sabi niya, dapat matuto ka na pumayapa sa Panginoon. Kailangan mong kunin anong sinasabi ng Diyos sa'yo para makuha mo ang kasagutan dyan sa pinagpe-pray mo. Nalala ko nga po, ang sabi dun sa isang nabasa ko, if it is God's will, it is God's will. Amen po. At yan, naalala ko po noon, pinabunot po kami ni Pastora Mea ng mga isang parang placard po siya ng mga verses. At sabi niya, bago kayo bumunot, ipag-pray nyo muna na, Lord, ano ang sinasabi mo sa akin? Ulitin ko po, sabi ko po kanina, may mga bagay tayo na nagagawa at hindi nagagawa kung bakit hindi nasasagot ang mga panalangin natin. Amen po. At dito po, nung time na to, punong-puno po ako ng alalahanin. Yes, nagpe-pray ako. Na Lord, sabi mo, ipoprovide mo to, pero sabi nga po doon, kapag ikaw ay punong-puno ng alalahanin, isa to sa mga bagay na makakahinder para makuha mo ang kasagutan. Amen po. At nung bubunot na po ako, sabi ko, Lord, ano ang mensahe mo sa akin? Yan, pagbunot ko po nung card, ang nabunot ko po ay Matthew chapter 6 verse 34. Ang sabi doon, do not be anxious. Sabi doon, huwag kang mangamba sa araw ng bukas. Sapat na ang mga alalahanin sa araw na to. Hayaan mo ang bukas sa mag-alala para sa sarili niya. Amen po. At kung atras po tayo sa mga naunang verse, yan, nung binalikan ko po, ang sabi po doon ng Panginoon na, sa pag-aalala mo ba, madadagdagan ba niya ng 1 minuto ang buhay mo? Kung hindi, bakit ka nag-aalala?
Ito po yung personal naging rema ng Panginoon sa akin ng time na yun. Sabi niya, kung hindi nito madadagdagan, kung hindi ka nito matutulungan sa problema mo, kung hindi ito papahabang buhay mo, bakit ka nag-aalala? Yun yung kung ang mga ibon nga sa parang hindi nagtatrabaho pero pinapakain ng Diyos, ikaw pa kaya na higit na mas mahalaga sa mga bagay na ito. Amen po. Pagkatapos noon, ang sabi ko sa Panginoon, Lord, dahil sa sinabi mo ito, ang sabi mo, huwag akong mag-alala. Sagot mo ako, dahilan dito, hindi na ako mag-aalala. Ilalagay ko to sa iyong mga kamay. Sabi mo, sagot mo ito. And ito naging prayer ko. Sabi mo, Lord, sa Matthew chapter 6, verse 34, do not be anxious. Huwag akong mag-alala sa araw ng bukas. Kasi sagot mo ako. Amen po. At alam niyo po, bago dumating ang pinakabayaran, bago pang mag-chat ang naniningil, amen po, alam niyo po, may isang tao na nag-chat sa akin, ang sabi niya, magbibigay siya para sa simbahan. Amen po, at dahilan po dito na provide, may ginamit ang Diyos, praise the Lord po, may ginamit ang Diyos para ma-provide ang mga pangbayad. Amen po. Ulitin ko po sabi ito, kailangan ang mga panalangin natin, our prayer must be based on God's Word. Amen po. Ulitin ko po, ito po isang paalala lamang para makuha natin